Hello mga mare at pare, naku na-miss ko kayo, grabe. Ito na nga, samahan nyo nga ako magpagupit at mag-relax-relax ngayong araw na to. Actually, kahatid ko lang sa anak ko. Sabado ngayon pero meron silang makeup classes sa school. So, iyon, kailangan ko siyang ihatid kasi si pare busy siya sa kanyang poton business or yung aming crispy kare-kare ala pares. Sige, samahan nyo na ako ngayon. Kaka-drop off ko lang kay Bunso sa school. At ayan, papunta na ako sa mall para makapagpagupit. Sobrang bihira ako magpagupit. Actually, yung last nagupit ko nga, ako pa ang nagupit nun. Hindi ko pa na-upload yung video na yon. Pero ngayon, sige, sabi ni pare, bibigyan niya ako ng $1,000. Hindi, 1,000 pesos para meron akong pampagupit at pangkain kahit paano. So, yan, samahan niyo ako ngayong araw mga mare at pare. Ayan nga, ito ay Marikina area mga mare at pare. Kung mapapansin nyo, andito ang Shoe Museum. Ayan, malapit na tayo sa mall. At ito na, finally, nandito na tayo. Itong ating $1,000. 1,000 pesos pala. Kasi 1,000 peso challenge ito. So, tignan natin kung sasapat ba itong 1,000 na to. So, ito na ang aking before look. Ayan, napakahaba na ng buhok ko. At yes po, kulot ako mga mare at pare. Ako ay may natural curls. Ayan, check muna tayo ng ating forma today, di ba? In my Crocs area yan. At syempre, ayan ang ating buhok na napakahaba at kailangan na talagang magupitan. So, dito tayo magpapagupit ngayon sa Unica Salon sa Feliz Mall. Ayan, si ate, hello, kaway-kaway, pero nahiya ako mag-video eh. So, ayan yung aking before look. At ito na, ayan, before. At yan ang after. Siyempre, konti lang pinagbago, di ba? Kasi ayoko ng masyadong mahaba yung gupitin sa buko. So, mahaba pa rin siya sa totoo lang. So, pinakulot ko siya para makuha ko yung yung gusto kong length talaga. So, yan. Ngayon, nandito muna tayo sa aking paboritong store sa Watsons. At grabe, ayan mga nabili ko. And syempre, quickly, favorite namin to mga mare at pare, itong taro ice na merong extra pudding at extra nata. Diba? Ang sarap niyan. Enjoyin muna natin ang pagkain dito sa food court. At ito na nga yung toasted siopaw from Lingnam. First time ko itong matikman. At yan, try natin. Tignan natin ang loob. At mukha namang sulit ito. Yan, may sauce na kasama. So, it's basically siopaw na merong, syempre, the usual na laman ng siopaw. Tapos, toasted siya or pinirito. O, diba? Wala tayong gunting, kaya kagat-kagat na lang tayo dyan. Okay naman tayo dyan. Ayun, medyo nadami lang aking paglagay ng sauce dito kasi na-realize ko, kakaunti yung sauce. At dapat tinikman ko muna siya ng walang sauce, diba? Para alam natin kung anong lasa ng meat sa loob. But anyway, it's good. Masarap naman siya. Nakikita nyo naman sa reaction ng mukha ko. Ayan, pero siguro kasi nga gutom na ako ng mga panahon na yan. Kasi wala pa akong kain technically. But yeah. At ngayon, punta naman tayo sa H&M. Diba 1,000 lang yung pera natin? At nakasulat sa bawat pinuntahan ko kung magkano yung mga nagastos ko. Gusto ko nito yung parang lang, as in basic shirt. Pero wag na lang. At ngayon, nandito ako sa Tokyo. Favorite ko to na fast food na Japanese. Ayan, ang sarap nitong ano ang tawag dyan? Onion rings. Super sarap. So, ilalagay ko na lang yung presyo ng mga kinain ko. Tignan natin, parang sobra na sa 1,000. Kulang talaga yung 1,000 sa mga panahon ngayon. At syempre, favorite ko itong seafood ramen nila. Siguro kasi, hindi ganun siya ka-rich or hindi siya ganun katapang yung lasa. Super favorite ko itong seafood ramen nila at saka yung onion rings. Masarap din kapares nitong seafood ramen, yung chicken karaage. Hindi ko alam kung ako lang ba or kahit sa mga medyo mas mamahalin na mga ramen places or Japanese restaurant, yung chicken karaage talaga ng Tokyo yung sobrang favorite ko kasi ang juicy nung
nung chicken, tapos malambot siya, tapos crunchy yung labas, tapos masarap yung sauce. But anyway, bakit chicken garage ang pinag-uusapan? Ayan, yun yung sauce ng ng onion rings. Parang may wasabi siya na kick. Super sarap nitong aking merienda na to. Pero syempre, sobra-sobra na nga sa 1,000. Hello, naging 1,000 peso challenge pa siya. Diba? So, yan, enjoyin ko muna ang pagkain ng ramen, seafood ramen from Tokyo at onion rings. So, ayan, at this point, nagpapalipas na ako ng oras. Kasi nga, nandito ako sa mall, mga around 11 a.m. Tapos, yung anak kong bunso, susunduin ko pa siya around 5:30 ang labas niya. And then, yung college student ko naman, susunduin namin siya sa LRT2 station ng 6 p.m. So, if you can imagine anong oras na to, siguro mga around 3 p.m. to. After nito, nag-ikot-ikot pa ako at ito nga nakita ko to para pasalubong sa aking mga Jonaps. So may presyo din yan. Ilagay natin. At ayan, finally mga around 5 p.m. na to, pwede na akong umalis dito kasi it will take me around 15-20 minutes to go to the school at syempre maghahanap pa ako ng parking doon. Ang galing-galing ko pa naman mag-park, 'di ba? Kaya inagahan ko na ang alis. So yan, madilim na at good luck sa mare nyo sa pagdadrive. Itong parking ng mall na to ang taas-taas, pero okay pa rin sa akin dito mag-park kesa naman dun sa ground floor, pero wala naman akong parking. So at least dito sa taas sigurado ako. So ayan, pinapakita ko lang sa inyo kung ilang steps ang nagawa ko. O syempre nag-struggle pa ang mare nyo, diba? So parang mga halos 6,000 steps ba yan, mare? Ayun. So, sa maghapon na paglilibot sa mall. Ayan. Na-enjoy ko rin itong mga ganitong mga moments na mag-isa lang ako, na magdadrive, at I have all the day all by myself. So, parang ansaya lang, diba? So, kailangan nyo to mga mare. Lalo na sa mga katulad nating working moms. Kailangan talaga natin ng mga panahon na mag-isa lang tayo, ma-enjoy natin yan kahit paano, 'di ba, makapagpagupit, kahit pagupit man lang, 'di ba, sa isang maganda-gandang salon magawa natin kasi once a year lang naman 'di ba? Hindi naman natin ginagawa quarterly or monthly ang pagpapagupit, 'di ba? So, minsan spoil naman natin. But yeah, ayun nga. Yung 1,000 na binigay sa akin ni pare, paluwal pa ako. At ito na, palabas na ako ng parking ng mall. At umuulan-ulan. Diba? Mga panahon ngayon talagang tag-ulan na talaga. Pero parang nausog siya. Dati kasi June, July, August, tag-ulan. Ngayon September na. Yan ang mare niya pag nagdadrive. Nakapaa. Kaway-kaway sa mga nakapaa pag nagdadrive. At ito, finally kasama ko ng aking mga Jonax. So, nandun yung high school, ito yung college, dalawa ang aking mga bagets, at ayan, ang ate ko na bigli lang namin nakikita kasi nagdo-dorm siya. At bili tayo ng puto bongbong. September lang ito, but yes, puto bongbong is life for Filipinos. September pa lang, Pasko na ang pakiramdam dito sa Pilipinas. Sa mga OFWs dyan, for sure namimiss nyo to. Dito kami bumibili ng puto bongbong sa Marikina. All throughout the year meron yan. At yan ang request ng aking mga bagets. At ito, yan, isa to sa mga nabili ko dun sa Watsons. At magtatapos na rin ang vlog na to. So, na-enjoy ko ang araw na to. Hindi ito madalas kong gawin, but yes, masaya at nakapag-recharge kahit paano. Nakapag-spend ako ng isang araw all by myself. Kaya maraming salamat sa inyong mga mare at pare. Ito ang sakit. Well, medyo masakit ito. Natagalan ko ang paglagay nitong pangtanggal ng pores na ito. Pangtanggal ng blackheads pala, hindi mang pores. Kaya maraming salamat sa inyong mga mare. Sana na-enjoy nyo ang vlog ko, mini vlog. Sana ay samahan nyo ulit kami next time. At next time nga, kasama na ang pare ninyo. Thank you very much. I hope okay kayong lahat. At please subscribe and like our videos. We're trying to go back to vlogging. Sayang kikitain dito sa YouTube. Kaya samahan nyo kami sa aming mga adventures.
Thank you mga mare at pare. God bless you and enjoy your weekend. Bye! Ito masakit.